Midori lamang na nasa katawan ni Shikaku ang nanatiling gising at nakita naman natin guys sa previous chapters na yon na binaril niya ang kanyang sarili. Na nangangahulugan na oo, kahit na isa lang sa kanilang dalawa ang pwedeng magising, walang problema yon dahil priority ang nanggaling sa team nitong si Hulkenberg ang nanggaling at ang nag-launch ng attack. Yun ang magsisilbing gising not unless may iba pang mga conditions ang ma-meet. At ang condition na yon is that kapag namatay daw ang lumipat sa katawan ng kanilang target or sabihin na natin na tulad nitong si Sumidori na binaril ang kanyang sarili, babalik ito sa kanyang original na katawan at dahil doon, magiging isa na lamang ang katawan nila na naglalaman ng dalawang soul. Hindi lamang yun. Kung mamatay naman ang original na katawan ni Sumidori o mamatay ang original na katawan ng bodyguard na nanggaling sa panig niya, lilipat naman ang soul ng kanilang target pabalik sa original na katawan nito. However, oo, dalawa nga sila na nagko-coexist sa iisang katawan, mananatili namang dominant ang soul ng kanilang target. Yun ang kaangkop na kapalit at ang risk ng ability na ito. But another advantage naman guys sa ability nito ni Hulkenberg, kahit na lumipat sila sa katawan ng isang target, malalaman nila ang lahat ng alam ng target na yon. Kaya naman nakita natin na sa previous chapter ay nalaman din itong si Sumidori ang tungkol sa lahat ng nalalaman ni Shikaku. Which explains guys kung bakit kahit na nakalipat na nga at itong si Hulkenberg na mismo ang kumokontrol sa katawan ni Balsamilko, alam pa rin niya kung anong dapat niyang isagot dito kay Benjamin. Alam din niya kung paano nagwo-work ang kanilang secret biological weapon at kung paano magpo-flow ang gagawing assassination plan sa kanya na nangangahulugan na matatrap na forever ang soul ng kanyang bodyguard na yon sa katawan ng kanilang target, sa katawan ni Balsamilko. Kaya naman bago completely mamatay ang kanyang original na katawan, kailangan din niyang ma-pull off ang pagpatay din dito kay Benjamin para hindi masayang ang kanyang sakripisyo. Para ma-achieve yun, pinaplano niyang kumain ng isang pill, ng isang sedative na kung saan magpapabagal ng brain functions nitong si Balsamilko, therefore sa loob ng 10 hours, although not exactly guys approximately 10 hours matapos mamatay ng kanyang katawan, hindi pa agad-agad na mati-take over ni Balsamilko ang control sa katawan na ginagamit nila dahil dalawang soul na nga sila na mag-e-exist sa katawan ni Balsamilko. But switching of scenes guys, makikita natin na palala na talaga ng palala ang sitwasyon sa katawan ni Hulkenberg. Knowing na gamit nga ang TSK-17, hindi nila ito magagawang pigilan. Dahan-dahan itong papatayin itong si Hulkenberg at maging sa pagkamatay nito, hindi nila manalaman kung anong rason, kung anong naging dahilan at ang naging cause of death nitong si Hulkenberg. Habang pinapanood nitong si Benjamin ang nagiging operasyon kay Hulkenberg, hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa itong ma-pull off ni Balsamilko ng ganun kadali. Habang binabantayan at nasa loob na din nga ng kanyang quarters itong si Furikov. Habang nangyayari ito, ang iba namang mga prinsipe ay may kani-kanilang ginagawa tulad na lamang nitong si Camilla at nitong si Zhang Lei. But nagkaroon ng switching of scenes guys, makakarating tayo ngayon kay Serednik na at this point, sa previous chapter nakita natin na na-break na nitong si Serednik ang record na 10 seconds para magamit at maka-enter ng kanyang Zetsu state. Ngayon, na-reach niya na ang point na kung saan sa loob lamang ng 3 seconds and 49 milliseconds ay nagagawa niya ng ma-achieve ang Zetsu state. Napakabilis guys. Sa loob lamang ng 3 araw, nagawa yung ma-pull off nitong si Serednik. Kaya talagang natatakot na sa kanya itong si Coven Toba at may halo pa nga tong inggit dahil naisip niya na isang genius talaga si Serednik. Isang literal na talentadong NEN user na talagang isinilang para gumamit ng NEN. Nakita din niya na habang iniisip nitong si Serednik na naabot na nito ang 3 seconds, hindi pa rin ito satisfied. Hindi daw siya matutuwa hanggat hindi niya nabibreak ang less than 1 second para makapasok sa loob ng Zetsu. Na alam naman natin na kung magagawa yun guys itong si Serednik, magiging invincible na siya. Kung kaya niyang pumasok sa Zetsu state ng ganun kabilis, paano pa siya mapapatay? The only way para ma-pull off yun ay sa pamamagitan ng isang atake na nagtatravel in the speed of light. Na alam naman natin guys na as of now, hindi tinataglay ni Kurapika na figure out na lamang nitong si Salkov habang pinagmamasdan niya itong si Serednik na napakatindi ng focus nito, napaka-optimistic, napakatindi talaga ng sinasabi at kinakausap pa nitong si Serednik ang kanyang sarili na kailangan niya talaga yung ma-achieve, na kailangan niya yung ma-pull off, na kailangan niya yung magawa. Talagang kinukumbinsa niya ang sarili niya na wala siyang choice kung hindi makamit ang kanyang achievement na yon na magawa niyang makuha ang Zetsu sa loob lamang ng less than a second. Naisip ni Salkov na napakatindi talaga ng confidence nitong si Serednik at talagang binaback upan niya yun ng tamang effort.
At yun ang pinagkaiba niya sa iba pang mga nen user, hindi lamang basta talent lang. At kung titingnan nyo guys sa panel na ito, napakatindi na talaga ng proficiency nitong si Serednic pagdating sa paggamit ng nen. Sa loob lang ito guys ng wala pang isang buwan ha, sa loob pa lamang hardly ng isang linggo. Kung titingnan nyo, napakatindi na ng amount ng oras sa kanyang katawan, nakagawa niya ng makapag-manifest ng nen ball sa kanyang mga kamay. At kung iisipin nyo, merong kaparehong panel ito na para bang mas matandang version lamang nitong si Serednic. Hindi ko nasasabihin at hindi ko na ipapakita. Kayo na guys ang bahalang mag-isip kung ano yon. Makikita din natin dito na ang iba pang mga prinsipe tulad ni Tsubepa, ni Tyson at nitong si Lazarus ay may kanikan nilang ginagawa sa buhay. Habang ito namang si Kakcho at itong si Fugetsu ay nagpapahinga dahil alam naman natin na sa paggising, sa pag-awaken nitong si Fugetsu ay gagawin at i-execute na nila ang pagpatay, ang pag-assassinate kay Lazarus. Si Bisky na nakikipaglaro naman sa 13th Prince na itong si Marayam at itong sila